Sa isang tahimik na baryo, doon nakatira si Juan, 25 taong gulang. Kayumanggi ang balat, sanay sa araw, matipuno at masipag. Hindi siya pala reklamo kahit marami ng unos ang dumaan sa buhay niya. Lumaki siyang walang magulang. Sanggol pa lang siya ng iniwan, kaya ang nagaruga sa kanya ay ang kanyang lola. At noong pumanaw si lola, isang kwento ang iniwan nito kay Juan. Iniwan ka hindi dahil hindi ka mahal. Iniwan ka dahil gusto ka nilang mabuhay. Ngunit sa puso ni Juan, may isang tanong na hindi mawawala-wala. Bakit? Tuwing gabi, bumabalik siya sa puntod ng kanyang lola. Tahimik siyang umiiyak, nagdarasal, at umaasang isang araw may sagot. Lola, sana po makita ko sila. Kahit minsan lang. Sa pagsikat ng unang liwanag, dahan-dahang ginising si Juan ng araw na lumalambot sa bubong ng kanyang munting kubo. Tahimik ang umaga, isang katahimikang parang niyayakap siya, ngunit mabigat. Simpleng ulam ang nasa hapag. Gulay na siya mismo ang nagtanim, pinagpawisan at inalagaan. Habang kumakain, ramdam niya ang lalim ng pag-iisa. Isang espasyong puno ng tanong, ngunit walang tinig na sumasagot. Pagkatapos kumain, maingat niyang dinampot ang lumang basket na iniwan ng kanyang lola. May lamat, may kupas. Ngunit iyon ang tanging alaala ng nag-iisang taong minahal siya ng buong puso. Doon niya ilalagay ang mga okra, ampalaya, sitaw at talong na aanihin niya sa bukirin. Mga biyayang bunga ng pagsisikap, hindi ng saya. At tulad ng bawat umaga sa kanyang buhay, huminga siya ng malalim. Handa na namang harapin ang araw. Masipag, matatag, ngunit lubos na mag-isa. Pauwi na si Juan mula sa bayan, dala ang bakanting basket at pagod na mga balikat. Habang naglalakad, iniisip niya kung saan ilalaan ng kinita, bigas, asin, o kandila. Maliit lang ang pera, pero malaki ang pangangailangan. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, may mahinang kaluskos sa gilid ng daan. Napahinto siya. Mula sa madilim na siwang ng gubat, unti-unting lumabas ang isang matandang lalaki. Nakasuot ng kupas na sombrerong banig. May mahaba at gusot na damit at may tungkod na tila mas matanda pa sa kanya. Ang balat nito'y kulubot na, parang mapa ng mahabang buhay. Hindi alam ni Juan kung tatakbo siya o lalayo. Ngunit nang magsalita ang matanda, biglang lumambot ang paligid. Parang huminto ang hangin para makinig. Juan, matagal na kitang minamasdan. Alam ko ang bigat ng puso mo. Nangalog ang dibdib ni Juan. Paano nito alam ang tungkol sa kanya? Hinanap mo sila araw at gabi. Ang mga magulang mong iniwang kang may tanong na hindi humuho pa. Bahagyang nanginig ang tinig ng matanda. At sa harap ni Juan, tumulo ang luha nito. Luha na parang may sariing kwento ng pagkawala. Hindi nakakibo si Juan. Parang may kumalabit sa pinakailalim ng kanyang dibdib. Dahan-dahang iniunat ng matanda ang kamay. Sa palad nito ay may 3 butong kumikislap, maliliit
ngunit may liwanag na parang humihinga. Ito ang mahiwagang beans. Itanim mo, bantayan mo, hayaan mong gabayan ka nito. Hindi ka nito yayaman, pero maaari nitong sagutin ang tanong na matagal nang nagpapabigat sa'yo. Inabot ng matanda ang mga beans. Nanginig ang kamay ni Juan habang tinatanggap iyon. Parang may biglang pumasok na pag-asa kahit hindi niya maunawaan. At nang bubuka na sana ang bibig niya para magtanong, unti-unting naglaho ang matanda. Walang ingay, walang yapak, para lang usok na tinangay ng hangin ng gubat. At naiwan si Juan, hawak ang liwanag sa kanyang palad, at isang pangako na hindi niya pa alam kung paano babaguhin ang kanyang buhay. Sa gabing tahimik at malamig, maingat na itinanim ni Juan ang 3 beans sa gilid ng kanyang bukid. Habang dinidiligan niya ang lupa, ipinikit niya ang mga mata at nagdasal, parang pakikipag-usap sa kanyang lola na matagal nang wala. Ngunit ramdam pa rin niya sa bawat paghinga. Ilang sandali pa lang ang lumipas. Biglang gumalaw ang lupa. Umangat, nagbukas, at tumubo ang isang maliit na usbong na may kakaibang sinag. Mas mabilis itong lumaki kaysa sa karaniwang halaman, parang minamadali ng panahon. Kinabukasan, paggising niya, may natagpuan siyang bulaklak na hindi niya maipaliwanag. May liwanag sa gitna nito, hindi nakakasilaw pero malalim. Parang humahaplos sa puso. Dahan-dahan niyang hinawakan ang bulaklak. At sa isang iglap, kumalat ang liwanag na tila hangin na umiikot sa kanya. At mula sa liwanag na iyon, sumulpot ang mga alaala ng kanyang magulang. Mga alaala na hindi niya dapat makita, ngunit ibinigay sa kanya ng mahiwagang puno. Isang inang umiiyak habang inihahabilin siya sa lola. Isang amang minamadali ang paglayo para mailigtas siya sa panganib. At ang huling bulong ng kanyang ina, "Anak, patawad. Sa paglaki mo, sana matagpuan mo kami sa tamang panahon." Nalaglag ang tuhod ni Juan sa lupa. Nanginginig ang kamay. Humahagulgul ang puso. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang katotohanan at ramdam niya ang bigat at init ng pagmamahal na matagal nang nakatago sa dilim. Kinabukasan, sa liwanag ng maagang araw, napansin ni Juan ang isang kakaibang pagbabagong tumubo sa tangkay. Isang maliit na dahon, manipis, berde, ngunit kumikislap ang gilid na parabang sinulatan ng liwanag mismo. Dahan-dahan niya itong nilapitan at doon niya nakita ang malinaw na mga salitang nakaukit. "Hanapin mo sila." Parang may malamig na dumaloy sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, naintindihan niya, hindi lamang ito halaman, ito ay gabay, ipinadala para ilahad ang landas na matagal na niyang hinahanap. Sa mga sumunod na araw, habang inaalagaan niya ang mahiwagang halaman, nagbago ang bawat dahon. May mga paalala itong lumilitaw, hindi bilang salita,
kundi bilang mga imaheng nagliliwanag. Ang direksyong dapat niyang lakaran, ang mga taong dapat niyang tanungin, at ang mga lugar na kailangan niyang puntahan. Habang tumatangkad ang halaman, unti-unti ring lumilinaw ang tahimik na misyon sa puso ni Juan. Hindi na siya naghahanap ng walang patutunguhan. Ngayon, bawat hakbang ay parang may humahawak at gumagabay. At sa unang pagkakataon, hindi na lang siya naghahanap ng sagot. Handa na siyang sundin ang landas. Isang umaga, habang tahimik na inaalagaan ni Juan ang mahiwagang halaman, may biglang lumabas mula sa dulo ng tangkay. Isang maliit na butil ng liwanag, kumikislap na parang bituin na bumaba sa lupa. Maingat niya itong hinawakan, at sa pagdampi ng kanyang daliri, biglang tumilapo ng liwanag pahilaga, tumuturo sa direksyon ng kabilang baryo. Doon, magsisimula ang kanyang paglalakbay. Huminga ng malalim si Juan. Naginpaki siya ng kaunting gamit, isang damit, tubig, at ang lumang basket ng kanyang lola, ang tanging alaala ng tahanang nagpalaki sa kanya. Bago siya tumalikod, humarap siya sa kubo. At nagpunta siya sa puntod ng lola. Lola, salamat. Hahanapin ko sila. At sa unang hakbang ni Juan palabas ng bukid, narinig niya ang banayad na pag-ugoy ng mga dahon. Parang may basbas na sumasabay sa kanya. At nagsimula ang paglalakbay ni Juan. Hindi niya alam kung gaano katagal o gaano kahirap, pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na siya nag-iisa. Dahil sa bawat hakbang, nandoon ang liwanag ng mahiwagang beings na unti-unting tinutupad ang pangarap niya. Ang muling makita ang kanyang mga magulang. Ang tunay na milagro ay hindi nasa mahiwagang bagay, kundi nasa pusong hindi sumusuko, nagdarasal at naniniwala na may dahilan ang bawat pagsubok.